GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Pag-aayos sa magiging kwarto ni Congresswoman Gloria Arroyo sa VMMC, inaasahang matatapos na bukas. Dating Pangulo handa na raw lumipat sa VMMC sakaling hindi payagan ang apela nilang manatili sa St. Luke's. Exclusive! Jeneline Magsaysay, masamang loob sa sinabi ni Janelle Manahan na may alitan nga si Ramjen Revilla at kanyang mga kapatid. Daan-daang asong ginagamit sa illegal na online dog fighting na iligtas sa Cavite. Brian the Hawaiian Punch Viloria, handa ng depensa ng WBO flyweight belt kay Giovanni Segura ng Mexico. Matakam sa mahigit 100 lechon sa Mlang, North Cotabato. Gabi po, bukas inaasahang tapos na ang pag-aayos sa Presidential Suite ng Veterans Memorial Medical Center kung saan ililipat si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo na ngayon nahaharap sa kasong electoral sabotage. Todo higpit na seguridad doon, pati nga po ang media di na pinalalapit. Nakatutok doon live si Bernadette Reyes. Bernadette. GGPI, hindi na nga pinapalapit ang media sa Presidential Suite dito sa VMMC pero ayon sa DILG patuloy pa rin ang pag-aayos sa naturang silid. Bandang tanghali pinakiusapan ng media ang lumayo sa Presidential Suite para raw malaya makakilos sa mga nag-aayos sa lugar. Malaki ang suite, 100 square meters ang lawak. May 2 kwarto ito, ang isa may bathtub, kusina at malawak na receiving area. Bagong pintura ang suite kaya masangsang pa ang amoy ng pintura. Papalitan pa ang ilang doorknob at tatakpan pa ng blind sa mga bintana. Finish na ho yan. Ang gagawin na lang ngayon dyan, ipapalis na lang ho yung floor. May lumang sala sa ng mesa na ginamit noon ni dating Pangulong Joseph Estrada nang ma-hospital arrest siya noong 2001. Sa isang bahagi ng silid, may long table at mga cabinet na magsisilbing nurses station. Bukas inaasang tapos na ang pag-aayos sa lugar. May ilang nais ipabago ang kampo ni Arroyo sa silid tulad ng kama. Kailangan daw kasi ang kupito sa karamdaman ng dating Pangulo. Ayon naman kay DILG Secretary Jesse Robredo, sagot na ito ni Arroyo. Hindi rin daw gaanong mababago ang seguridad sa paligid ng VMMC pag dumating na rito si Arroyo. Mas madali hong i-secure doon kahit mas maraming tao yung kailangan. Dahil may separate access yung papunta sa kwarto niya at may sufficient room para po sa bisita niya. Ang mga tauhan ng Quezon City Police, 24 oras na rin nakapwesto rito. 21 personnel po. So nag-round the clock po yun. Every 12 hours nag-uikot, po kami papalitan. Jiggy konektado sa dental clinic ng ospital yung presidential suite ni dating Pangulong Arroyo. Pero ayon sa DILG, hindi raw padadaanan ng connecting door para nga naman mabigyan ng privacy si Congresswoman Arroyo. Jiggy? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Handa na raw si Congresswoman Gloria Arroyo para sa paglipat niya sa VMMC sakaling hindi payagan ang kanilang apela na manatili siya sa St. Luke's Medical Center. At nakatutok si Victoria Tulad live mula sa Taguig. Victoria? Tuloy nga raw ang pag-iempake sa mga gamit ni Representative Gloria Arroyo dito sa St. Luke's Medical Center. Kung matuloy na nga raw ang paglipat sa dating Pangulo sa VMMC, hihilingin daw ng kanyang kampo na makapagdala ng iba pang gamit doon, gaya ng lamisita, depindot na kama, cellphone at computer. Wala naman pong epekto kung siya ay pagagamitin ng cellphone at laptop. Confident na may papalagyan yung mga kasama niya sa Kongreso at pati po kami, we will exhaust all legal remedies. Si Quezon Province Representative Danilo Suarez bumisita sa dating Pangulo. Puna ko lang ay mas pumayat siya, maybe because of her indigestion. Nakita ko yung mahabang iskar sa leeg, haba.
Lalo ako naawa lang. Ayon kay Topacio, hindi raw bumubuti ang lagay ni Ginang Arroyo. Tumanggi na siyang sabihin ang eksaktong kalagayan ng kongresista ayon na rin daw sa hiling ng kanyang mga doktor. Pia, umaasa naman daw ang kampo ni Arroyo na mabibigyan sila ng sapat na seguridad sa Martes sakaling matuloy ang paglilipat sa dating Pangulo. Pia? Maraming salamat, Victoria Tula. Samantala, wala na raw bawian ng sentensyang bitay ng Pilipinong nahulihan ng heroin sa China. Gayunman, sisikapin pa rin ang gobyerno ng Pilipinas na umapilang isalba siya sa parusang kamatayan. Nakatutok si JP Soriano. Binal at hindi na pwedeng mabago. Yan daw ang mensaheng direktang ipinarating ng Supreme People's Court of China sa ating Department of Foreign Affairs kahapon ng hapon. Kaugnay sa sentensyang kamatayan sa Pilipinong nahatulan ng drug trafficking. Yung verdict ng Supreme People's Court of China is final and executory, and that they will do everything to assist the family of the convicted Filipino national. December 8 ang nakatakdang araw ng pagpapatupad ng death sentence sa 35 taong gulang na Pilipinong nahulihan ng heroin. Pati raw ang pagpunta roon ni Vice President Jejomar Binay para personal na iapela ang kaso, hindi na raw pinayagan ng China. Hindi tayo titigil ng pag-aapila. Basta lamang po na makatanggap po tayo ng mensahe sa kanila na ako ay pwede nang pumunta roon. Iaapela rin daw ng DFA na makaalis si Vice President Binay. Inaasikaso na rin daw ang travel documents para makaalis na sa 1 linggo ang 2 kapatid at 2 pang kaanak ng nahatulang Pinoy pa China. Para naman kay Senate President Juan Ponce Enrile, walang masama kung umapela ang ating gobyerno sa China na huwag ituloy ang death sentence sa ating kababayan. Pero dapat din daw respetuhin ng Pilipinas ang batas ng China. There's nothing you can do about this. In the same manner that we do not want other countries to interfere with our legal criminal justice system, we should not even interfere with their criminal justice system. We can appeal. Patuloy na pinag-iingat ng DFA ang ating mga kababayan mula sa mga sindikatong sangkot sa droga at namimiktima ng mga Pinoy. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Nagkatensyon sa isang bangko sa Cotabato City kanina nang may magtangkang mag-withdraw sa umunay bank account ng mga ampatuan. Ang mga abogado sinubukan daw kunin ang pera ng kliyente nila na nadawit lang naman daw sa freeze order sa halos 600 account ng mga ampatuan. Pero di pumayag ang bangko. Nag-expire na kagabi ang freeze order pero sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, nag-file ng forfeiture case ang Anti-Money Laundering Council laban sa mga ampatuan kaya naglabas ulit ng freeze order sa bank accounts kahapon. 1 bilyong pisong halaga raw ng maari-arian ng pamilya ang mula umano sa maanumalyang paggamit ng pondo sa Maguindanao. Mismong Moro Islamic Liberation Front na po nagsabing patay na si Ameril Umbracato. Ayon sa Vice Chairman ng MILF na si Gadzali Jafar, patunay rito ang isang ritual para sa patay sa hideout ni Cato kamakalawa. Nagkasundo na rin daw ang 3 pang leader ng grupo ni Cato na magrelyebo sa pamuno. Pinangunahan ni Cato ang 105th Base Command ng MILF na pumatay sa 12 ng sundalo at sibilyan sa pag-atake sa gitnang Mindanao noong 2008. Batay sa mga ulat, na-stroke si Cato at naparalisa. May 2 linggo na nakakalipas. May impormasyon na rin ng militar na patay na ang rebeldeng leader. Pero itinanggi ito ng Bangsamoro Islamic Freedom Movement na binuo ni Cato noon matapos tumiwalag sa MILF. Ang conclusion ng MILF na mayapa na, patay na siya. We cannot come to this conclusion kung wala kaming source na reliable. Buhay na buhay siya. Ang sinabi ni Vice Chairman Jafar ay kasinungalingan. Bumisita si U.S. Secretary of State Hillary Clinton sa bansang Myanmar matapos ang ilang dekadang kawalan ng ugnayan ng dalawang bansa. Nakipagpulong si Clinton sa matataas na opisyal doon. Nagpayag ng suporta ang Amerika sa mga reformang nais ng gobyerno ng Myanmar. Kinukonsidera rin ng Amerikang magtalaga muli ng ambassador doon. Nagkaharap din sina Clinton at 1991 Nobel Peace Prize awardee Aung San Suu Kyi na dating political prisoner sa Myanmar. Naputol ang relasyon ng Myanmar at US matapos ang mga kaguluhang militar noong 1988 at nang mapawalang bisa ang 1990 elections doon. Si WBO flyweight champion Brian the Hawaiian Punch Viloria para sa kanyang laban sa Mexicanong si Giovanni Segura.
Aminado si Viloria na di magiging madaling depensahan ang kanyang titulo pero umaasa siyang mapapabagsak niya ang Mexicano. Nakatutok si Rauna Crisostomo. Ang bitbit na WBO Flyweight Championship belt ang balak ding iuwi pabalik sa Hawaii ng kadarating lang na si Brian Viloria. Dedepensahan niya sa kauna-unahang pagkakataon ng titulo sa December 11 sa Inares Sports Arena. Ang kalaban ng The Hawaiian Punch, ang Mexicanong si Giovanni El Guerrero Azteca Segura. I've been really training hard for this fight and hopefully everything goes well come Sunday and I'll bring back this championship back home with me. Baliwala naman kay Viloria ang mga sinasabi ng mga kritikong underdog siya sa laban. May 29 na siyang panalo kung saan 16 may knockouts, 3 talo at 0 draws. Habang si Seguro ay may 28 panalo kung saan 24 ang knockouts, 1 talo at 1 draw. I love being the underdog. I always do well when everybody puts me as the underdog. And I've shown that in World Championship fights. And I perform, I don't know why, I think I perform better when everybody's underestimating me. Ang sago pa ang tinaguriang Island Assault 3, Champion versus Champion ay ipapalabas din sa GMA Channel 7. Rauna Crisostomo, nakatutok, 24 oras. Susunod. Mga asong ginagamit sa illegal na sugal sa Cavite na iligtas. Exclusive, Janeline Magsaysay, masama ang loob sa sinabi ni Janelle Manahan na may alitan si Ramjan Revilla at mga kapatid nito. At may git 100 lechon pinagsaluhan sa isang Kawayanan Festival sa Mulang, North Cotabato. Tutok na mga kapuso dito sa 24 oras.